Habang hindi pa rin binabawi ni United States President Donald Trump ang interes nito na kontrolin ang Greenland, ay humingi na ang Denmark ng karagdagang presensya ng NATO sa Arctic region. Si MJ de Guzman para sa report. Humiling ng permanenteng presensya ng NATO sa Greenland ang Danish Prime Minister na si Mette Frederiksen. Ito ay sa harap ng pagnanais ni US President Donald Trump na makontrol ang Greenland. We have asked NATO to be more present in the Arctic region, and I think everybody in NATO agrees about that, the Arctic states but also other member states, that we need a permanent presence from NATO in the Arctic region, including around Greenland. Ayon kay Frederiksen, hindi nila itataya ang soberanya ng Denmark sa US, pero handa sila makipagtulungan dito tungkol sa seguridad ng Artiko. You're asking about red lines. We have them. Of course, I think it's clear for everybody that we are a sovereign state and we cannot negotiate about that because it's a part of the very basic democratic values. But of course we can discuss with the US how we can strengthen our common cooperation on security in the Arctic region. Samantala, biglang iniatras ni Trump ang bantang taripa sa 8 bansa ng Europa. Pati ang paggamit ng puwersa para kontrolin ang Greenland ay isinantabi na rin ng Pangulo kasabay ng pagpapasaring na may kasunduan ng natatanaw. Bunsod nito, nagpasalamat si German Chancellor Friedrich Merz sa nasabing pagbabagong posisyon ni Trump. Gezeigt, dass Geschlossenheit und Entschlossenheit auf der europäischen Seite durchaus etwas bewirken können. Ich bin sehr dankbar, dass Präsident Trump Abstand genommen hat von seinen ursprünglichen Plänen, Grönland zu übernehmen. Und ich bin auch dankbar, dass er davon Abstand genommen hat, jetzt zusätzliche Zölle am 1. Februar. Ayon kay Merz, ang pagbabago ng ihip ng hangin ay dahil sa pagkakaisa ng US at Europe. Aufzuerlegen, das alles ist ein Ergebnis unserer gemeinsamen Bemühungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika, einen Weg zu finden, wie wir gemeinsam vorankommen in den schwierigen Zeiten, die wir nun ohne Zweifel gegenwärtig erleben. Binigyan diin ni Merz ang kahalagahan ng alyansa at inaming tama si Trump na kailangan dagdagan ng Europe ang bahagi nito sa NATO. Dass es jemals zwischen Europa und Amerika gegeben hat. Es ist kein reines Militärbündnis, sondern es ist ein politisches Bündnis. Es ist die Klammer zwischen Europa und Amerika. Und ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, dieses Bündnis aufrechtzuerhalten. Aber ich weiß auch, dass wir auf dem europäischen Teil der NATO, im europäischen Teil der NATO mehr tun müssen für unsere Verteidigungsfähigkeit. Da hat sogar der amerikanische Präsident recht, wenn er uns dies immer wieder gesagt hat. Seine Vorgänger übrigens auch. Ganito rin ang naging tono ng pahayag ni Polish Prime Minister Donald Tusk. Pero ipinunto niya ang pagkakaiba ng pamumuno sa pangingibabaw. As a Polish Prime Minister, I will be always very, dedicated to transatlantic relations, and for us, the United States are absolutely the most important partner when it comes to our security, etc. And we always accepted leadership of the United States. It's something absolutely natural. But and this is why it is so important for all of us, also for our partners in Washington, to understand the difference between domination and leadership. Leadership is okay. Samantala, higit sa pagbawi ng bantang taripa at hindi paggamit ng puwersa sa Greenland, binanggit ni Irish Prime Minister Michael Martin kung ano para sa kanya ang mas mahalaga. But more importantly then that a framework had been agreed in which the situation in terms of security in the Arctic and Greenland would be discussed. There is an existing treaty between Denmark and the US and clearly that provides a framework to enable discussions to take place. Ayon kay Frederiksen, kaisahan ang sagot kung nais ng Europa na makamit ang gusto nila. When Europe is not divided, when we stand together, and when we are clear and strong, also in our willingness to stand up for ourselves, then the results will show. Sa kabila ng biglang mga pagbabago sa usaping US at Greenland, nangangapa pa rin ang EU sa posibilidad na maiba ulit ang isip ni Trump. Nakatutok ngayon ang Unyon sa mas matagal na plano
kung paano pakikitunguhan ng US sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon at sa mga susunod pa. Makaraan ng ilang dekadang pag-asa sa Washington para sa depensa, kulang pa rin ang kakayahan ng EU pagdating sa intelligence, transport, missile defense at production capabilities para ipagtanggol ang rehiyon laban sa posibleng pag-atake ng Russia. Dito makikita ang pakinabang ng US sa alyansa. US din ang pinakamalakas na trading partner ng Europe, kaya naman malaki ang magiging dagok sa ekonomiya sakaling patawan ni Trump ng taripa ang mga bansa sa EU. NG de Guzman para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point.